Ito na nga yung isa sa mga nakakakaba at nakaka-excite na pangyayari para sa akin. Dahil sabi ko nga meron tayong darating na bisita ng Ant TV at ngayong araw na nga yung dating nila. Kaya naman tara, samahan nyo kami sa mga kaganapan namin sa unang araw na nandito sila sa lugar namin. Syempre, bago sila dumating, naghanda muna kami ng mga kakailanganin namin sa kubo. Nagtingin ako sa palengke ng mga bagay na alam kong magagamit namin kapag nasa kubo na sila. At dito nga may nakilala tayong content creator ng Aurora at nakilala niya nga rin tayo. Maraming salamat po sa napakainit na suporta. So yun guys, pinuntahan tayo natin tropa tals dito ngayon na si Ants TV. Yes. Sa mga hindi po nakakilala kay Ants TV, si Ants TV siya pala yung multi-vloggers na baler sa Aurora. So dinayo niya dito ngayon sa Baler Public Market. Kung saan ang bibilis mo, Ants? Okra, mahihayin siya pero support niyo ang kanyang Facebook account na Ants TV. Sobrang nakakatuwa lang at nakakataba ng puso na may mga taong sobrang natutuwa kapag nakikita tayo. Bumili na rin ako ng ilang prutas dito na pwede nating ihain sa kanila kapag kakain na nga tayo. Bumili na rin ako ng mga plato na pwede nilang magamit dahil baka hindi nga sila sanay lahat sa boodle fight. Natanaw ko nga rin yung mga washing kaya gumawi nga din ako dito para tignan yung mga presyo nito kung kakayanin ko na nga ba. Sa ngayon nga ay hindi pa natin kayang bilhin pero malay nyo naman sa susunod kayanin na natin kaya tiis-tiis muna ulit tayo sa mano-mano ngayon na paglalaba. At meron nga rin akong nakita dito na maliit na ref. Bagay na bagay nga ito sa kubo natin pero hindi ito ang dapat nating unahin ngayon. Dahil alam nyo naman may pangarap akong pinag-iipunan na mas dapat kong i-priority. Bumili na rin ako ng basket na yari sa uway dahil makakatulong nga rin yan sa vlog ko dahil umaani nga ako minsan ng bunga ng mga tanim ko sa garden. Bumili na rin ako ng bago kong sombrero dahil sira na nga yung una kong sombrero, may mga butas na nga din yun. Bumili na rin ako nito dahil kakailanganin nga namin ito sa pag-iihaw. At eto naman, shoutout nga kila ate na nagtitinda ng pako. Gustong gusto raw nilang makita yung sarili nila sa vlog o kaya naman ay marinig sa radyo. Kaya yan, binidyohan ko na nga lang din para mapasama sa vlog natin. Konting oras na lang din ay darating na nga yung mga bisita natin. Kaya naman naghanda na nga kami sa pagluluto. Kumuha nga muna ako ng kawayan na magagamit namin sa pagleletsyon ng manok dahil magleletsyon nga tayo. Nako, napakasarap naman nun. Ito na nga yung unang beses natin na makakapagletsyon tayo dito sa kubo. Para mas maging masarap nga yung lechon natin, lalagyan ko ngayon ng tanglad o salay kung tawagin dito sa amin. O diba, parang kailan lang naghihingi lang din ako ng tanglad sa tabing daan. Pero ngayon may sarili na akong tanim at hindi na nga ako hihingi pa sa iba. Nagpitas na nga din ako ng bunga ng tanim kong sitaw na haba, pandagdag ko nga ito sa lulutuin kong pinakbet. Yung mga oras na to, nagchat na nga sila sa akin na nasa Aurora na daw sila. Kaya naman talagang nagmamadali na nga kami sa paghahanda ng pagkain dyan ng mga oras na yan. Habang nagmamadali nga ako dyan sa paghahanda, kinakabahan na nga rin ako dahil alam nyo naman hindi nga ako sanay sa ibang tao. Sabi ko nga sanay lang ako sa camera pero pag sa personal ay sobrang mahiyain nga ako dahil alam nyo naman laking bundok, laking bukid. Pero may nagsabi nga sa akin na kinakailangan ko rin daw talaga matutunan makisalamuha sa ibang tao lalo na sa personal, lalo at nagbablog na nga daw ako. Ewan ko ba, hindi ko lang talaga maiwasan na maramdaman ang hiya, lalo na nga at galing pa sa malayong lugar ang magiging bisita natin ngayong araw. Galing pa nga sila ng Japan at galing pa ng Pampanga. Nagluto na nga rin ako ng pinakbet. Alam nyo, sa totoo lang napakahirap pala talaga magluto ng nagmamadali, kinakabahan na excited pa nga. Naganda na rin ako ng sausawan at pati na rin yung pang nirelyano natin na bangus. Simple lang naman yung mga pagkain na inihanda namin pero siguradong mabubusog na kami niyan. Yung mga pagkain na madalas lang din nating niluluto dito sa probinsya katulad ng pakbet, inihaw, tapos yung lechon na rin. Siyempre, gagawa din kami ng pako salad dahil alam naman natin na yan nga ang isa sa pinakamasasarap din na pagkain natin dito sa probinsya. Pagkasalang ko nga nung lechong manok, pinabantayan ko na muna sa pamangkin ko. Dahil nakarating na nga daw yung mga bisita natin kung saan kami magkikita. Kaya susunduin ko na nga rin dahil hindi pa nga nila alam yung daan papunta sa bukid. Pagkarating ko nga dito sa tapat ng 7-Eleven, agad ko nga nakita dito si Tita Ann. Bali siya nga pala yung nag-message sa akin at siya nga yung nakakita sa Ant TV. O diba, kapangalan ko pa nga si Tita Ann. Nung nag-message nga sa
nabasa sa page ko, nasa Japan pa siya noon. Sabi niya nga sa akin, gusto niya raw maranasan ang buhay probinsya at gusto niya raw makarating sa lugar ko. Alam niyo, sa totoo lang, sabi ni Tita Ann sa akin, hindi niya pa raw talaga napapanood yung mga vlogs ko. Basta daw dumaan lang ako sa Facebook niya at nung nakita niya ako ay bigla niyang naramdaman na magaan daw ang loob niya sa akin. Nung nakita niya nga ako, bigla niya akong minessage sa page ko at sabi niya nga doon, nagpapaalam siya na kung pwede ay puntahan niya nga daw ako kasama yung pamilya niya. Sa wakas at nakarating na nga din sila dito sa bukid. May karamihan nga din pala sila na bumisita dito, bali 11 nga sila. Kaya sobrang nakakatuwa dahil sa ngayon ay hindi nga muna tayo nag-iisa dito sa Kubo. Sila nga rin pala yung pinakaunang naging bisita natin dito sa Kubo na galing pa sa malayong lugar. Siyempre, nagpicture na nga tayo agad dito sa Kubo kasama sila para mamaya ay hindi nga natin makalimutan. Ilang minuto lang pagkarating nila, naghain na nga rin tayo agad para naman makakain na nga tayo ng sabay-sabay. Bali, boodle fight pala ang gagawin natin ngayon para mas masaya. Siyempre, dahil boodle fight ang gagawin natin sa pagkainan, kaya kinakailangan natin ng dahon ng saging. At siyempre, hindi natin makakalimutan na iparanas kay Tita Ann yung pagkuha ng dahon ng saging dahil hindi niya pa nga ito nararanasan. Ayun, at napakadali lang naman pala kuha. Napakagaling naman ni Tita Ann. Bali, yung lukot nga na dahon ang kinuha namin para siguradong malinis at hindi pa nadapuan ng mga insekto. Pagtapos ang gagawin natin ay ilalatag lang natin yan dito sa lamesa at dyan na natin ilalagay lahat ng pagkain natin at dyan na nga kami magsasalo-salo. Kasama rin pala ni Tita yung anak niyang Japanese at eto nga si Ate Arisa. Ipaparanas din natin sa kanya ang pagkuha ng dahon ng saging. O diba, napakadali nga lang sa kanila ang pagkuha ng dahon ng saging. なんで私より上手だってファームだから。 Dito nga si Tita Ana na rin ang naghain ng kanin. Bali, kapatid nga pala siya ni Tita Ann. O diba, sila nga yung bisita na hindi mo na kailangan pang asikasuhin sa lahat ng bagay. Dito naman nagulat nga ako, inabutan ako ni Ate Arisa ng pasalubong niya. Naku naman, galing pa nga raw ito sa Japan. Siguradong masarap nga ito. Thank you po Ate Arisa sa pasalubong. Sa wakas at luto na nga rin yung lechon natin. Naku, muntik pa nga atang masunog. Habang abala kami ni Tita Ana sa lechon, abala naman dito sila Tita Ann sa pag-iihaw ng hotdog at nitong bangus. Ito namang si Tita Ann, abalang-abala naman sa pagtitake ng mga videos niya gamit ang cellphone niya. Syempre, ilang araw na lang ay babalik na ulit siya sa Japan para naman kahit papano ay meron din siyang babalik-balikan na memories na pwede niyang tignan. Tignan niyo yung pagkain namin, napakasimple lang pero nabusog talaga kami dyan. Kakamadali nga namin, hindi namin nailaga yung okra at saka yung talong. At hindi na rin kami nakagawa ng buko juice. Dahil anong oras na nga din yan, lahat nga kami ay gutom na rin. Ito nga yung nirelieno natin na bangus. Syempre, bago kumain, picture-picture muna at kuha ng video para sa vlog natin. Syempre, bago tayo kumain, ipagpapasalamat muna natin. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessing. Tara po, sabayan nyo na kami kumain. Ang ganitong sama-sama at sabay-sabay na kumakain ay isa sa pinakamasayang banding natin. Isa rin sa mga alaala na hindi natin makakalimutan. Lalo na at yung mga taong kasama mo na kahit hindi mo kadugo o kakilala ay hindi ka tinuturing na iba. Alam nyo, sa totoo lang, sobrang gaan nila makasama kahit saglit lang kami nagsama-sama. Sila yung mga tao na kahit nakasama mo lang sila ng saglit ay pakiramdam mo sobrang tagal nyo nang nagsasama. Yung pakiramdam na komportable kayo sa isa't isa at magaan ang loob nyo. Alam nyo, sa totoo lang, mahirap tumanggap ng basta-basta lang ng bisita o mahirap magtiwala. Pero alam nyo, pinag-pray ko talaga to na kung will talaga ni Lord na makilala ko sila o makilala ko tong mga tao na to, siya na ang gumawa ng paraan para matuloy itong banding namin o para matuloy sila makapunta dito sa akin. Ito nga pala yung tatlong apo ni Tita Ann na Japanese. Kaya tignan nyo naman, ibang-iba ang itsura at ibang-iba rin ang kutis sa atin. Alam nyo, mula pagkarating nila, cute na talaga ako sa tatlo na yan. Yun nga lang, hindi ko alam kung paano ko sila kakausapin dahil mga Japanese nga, plus hindi pa tayo masyadong magaling sa English. Ito naman si Kuya Anthony, pamangkin nga siya ni Tita Ann, mag-iigib nga siya sa poso na ginagamit natin dito sa bukid. Na dapat nga tayo ang gumagawa niyan, pero dahil gusto nga nila maranasan yung ilang ginagawa ko dito sa probinsya,
siya, kaya sige. Kaya dito makikita nga natin si Kuya Anthony kung paano magbomba ng poso ng first time. Sa unang bomba niya nga hindi niya pag-aanong mapalabas yung tubig. Syempre kung unang beses nyo nga rin ito gagawin, hindi nyo rin siguro mapapalabas ng malakas na bugay yung tubig nito. Lalo na at ang mga ganitong poso ay may kahirapan nga yan bombahin. Tinuruan ko na nga siya dyan, kaya mapapansin nyo na malakas na nga ang buga ng tubig. O diba, kailangan mo lang talaga ng puwersa sa pagbobomba kapag ganitong poso nga ang gamit mo. Ito naman si Tito Alfred, kapatid nga din niya ni Tita Ann at ni Tita Ana. Kung agad napansin na may dala siyang drone. Kaya nung makita ko na kinukuhanan niya ng drone shot yung kubo natin, nilapitan ko siya agad. Tignan nyo naman yung kubo natin sa taas. Oh grabe, hindi ko nga may paliwanag yung tuwang nararamdaman ko dyan dahil yan nga yung pangarap ko na makuhanan din ng drone shot yung kubo natin. Alam nyo po dati may sinabihan akong content creator dito sa Aurora na kung pwede kuhanan niya ng drone shot itong bukid na binabantayan namin. Kaso nga lang ewan ko ba ba't hindi yun matuloy-tuloy. Isa nga rin ito sa pangarap ko na makuhaan nga ng drone itong bukid na binabantayan namin. Para makita ko nga kung gaano kalawak at kung gaano kaganda sa taas. Minsan talaga may mga pangarap tayo na kahit hindi na natin banggitin kay Lord ay kusa niyang ibibigay. Tulad nito, hindi lang pala yung pagbisita nila dito sa kubo at hindi lang pala yung pagkikita namin ni Tita Ann ang magaganap kaya sila natuloy dito. Kaya nung makita ko na kinukuhanan ni Tito Alfred ng drone shot yung kubo, ay nasabi ko sa sarili ko na sign na nga ito na will talaga ni Lord na makita, makilala at makasama ko sila dito sa bukid. Dahil may isang pangarap pala ako natutuparin si Lord at sila ang ginawang daan para matupad ito. Pinakilala ko na nga rin sa kanila si Papa dahil ni-request nga rin ito ni Tita Ann. Syempre hindi natin makakalimutan ipatikim sa kanila ang pangunahing produkto natin dito sa Aurora, ang fresh buko. Tadakimasu. Whatever, wherever you are. Remove your Go ko demo. Go. Ari.こぼせよ。大丈夫。頑張って。私も頑張ったよ。美味しい。美味しい。More. More. Isa pa. One more. Ay, yan. Ang sarap niyan. すごい。 Fresh coconut flesh. Fresh. Ay, go. Ay. Oishi. Coconut boy. Anthony, ang pogi. Thank you. Oishi desho? Yujiro, come here. Me? Thank you. めっちゃ美味しい。美味しい？めっちゃ美味しいめっちゃ。手でいく。イエーイ、いただきます。めっちゃ美味しいわよ。Masarap. Teka, more. I want spoon. Ako na. I'll do it myself. Ang sarap. Kumakain ka ng ganito? Oo naman tita. Pero dahil marami dito palagi lang, nakakasawa din. Para ako nagpi-fiesta. Mama, ako nagpi-fiesta na Arnie. You want? Cute. Do? One more. Oishi daw. Masarap daw. Refreshing, yes daw. Yes. Grabe nakita niyo yung reaction nila sa fresh buko. Sobrang natuwa sila at sobrang nasarapan nga nila dahil first time nga nila ito makatikim ng fresh buko. Pagtapos nga namin kumain ng buko, agad naman kaming gumayak dahil ipupunta nga natin sila sa flowing. Dahil request nga din yun ni Tita Ann na gusto niyang maranasan dito sa probinsya at gusto niya ring maiparanas sa mga apo niya.
Careful. Ayaw niyo maligo? Anthony, come here. Anak ng baro? Binigyan nga rin natin sila ng tadtaran para may pasalubong sila pag uwi nila. I love you, chopping board. Chopping board. May pangalan sa banyo. Of course. Actually, yung chopping board ko wood. Pero mabigat na rin, solid. Oo, solid na rin, siyempre. Iuwi namin to ha. Iuwi ko to. Pagkatapos nga nilang mag-enjoy sa flowing, dinala naman namin sila sa bayan ng Baler para magtingin ng resort na malapit sa tabing dagat kung saan pwede nga sila mag-check-in dahil alam nyo na hindi nga kami kakasya sa kubo. Nadaanan nga namin itong isa sa pinakamahabang tulay dito sa Aurora, ang tinatawag na Agwang Bridge, para makapag-picture-picture na din dahil maganda nga rin ang view dito. Pagtapos nandito ko nga sila dinala sa Smart Beach Resort para makapag-check-in na nga din sila. Saktong-sakto nga dito pagkagising nila bubungad agad sa kanila ang dagat. Bali 2 kwarto nga yung kinuha nila at napakasimple nga lang din. Ayan, kasyang-kasya na nga sila dyan. Agad na nga rin silang nagtampisaw dito sa dagat dahil excited nga sila dito. Alam nyo naman, malayong-malayo nga sila sa dagat kaya sabik na sabik nga sila. Makikita nyo nga yung reaction nila dito sa video na to. O diba, sobrang sabik na sabik nga sila sa dagat. Kinagabihan bago nga kami maghiwa-hiwalay sa unang araw ng pagsasama namin, sama-sama nga din daw kaming kakain ng hapunan at dito na nga lang kami nagpunta sa Jollibee Baler. Ilang minuto lang din na paghihintay namin, agad namang dumating yung order nila tita, kaya nakakain nga rin kami agad. Kaya naman tara, samahan nyo kami at sabayan nyo na nga din kami kumain dahil siguradong masaya nga na naman itong memories na to. Hindi pa dito nagtatapos, abangan nyo sa susunod na video yung mga naging kaganapan namin sa pangalawang araw na nakasama natin sila. Maraming salamat po sa lahat ng nanood ng video na to at syempre sa lahat ng mag-share.